Maayong gabi sa atong tanan mga palangga. Kaya I'm sorry I'm late. And of course, gaano gisiyo, ga-echo siya. Biskan dapat wala na siya echo. Hello. Hello, mic test. Hello, mic testing. Hello. Para na. Good evening sa aton tanan mga palangga. Good evening sa aton mga higala. And welcome to our Dear Langga. Pasensya na late kami sa sinilangga ng programa dahil Tagalog pala tayo, nakalimutan natin. Dahil marami pang ginagawa ang BJ nyo. And again mga palangga, welcome to our program tonight. Dito lamang yan sa Dear Langga, ang radyo nga may video. Kag ang ating sulat ngayong gabi ay babasahin natin at nanggaling ito sa ating masugid din na follower. Nataguin na lang natin sa pangalang Sir Mel. Ang sulat ni Sir Mel ay magsisimula noong high school pa lamang siya. At ang itong programa ngayon na Dear Langga, ang ating segment, pamamagatan natin ang ating kwento na Milyook kag ang pito kasigbin. Dear Langga, una kong nakilala si Bayuok noong elementary pa lamang kami. Kahit kinder pa kami, malandi na talaga siya sa aming paaralan. Nagpipiling siya laging pabida at nakakainis ang kanyang ugali. Pero ewan ko nga ba, Dear Langga, kung bakit parang yun pa yung nagiging dahilan para magustuhan ko siya. Nakita ko one time si Bayuok na umiihi sa likod ng paaralan. At nakita ko may kasama itong sangkaigit. Binuli siya ng aming mga kaklase. Pero dahil naawa ako sa kanya, pre-detectionan ko siya laban sa aming kaklase. Itigil niyo na yan. Bakit niyo siya binubuli? Dapat marunong kayo magrespeto sa kaklase niyo. Maawa na kami kay Bayuok. Nakita niyo naman na humuhubag niya yung pisngi niya. Ginaganyan niyo pa siya. Thank you sa 500 stars, Teresa Mendoza. I love you, Teresa. Bigla namang naisip ng aming mga kaklase, Dear Langga, na mali talaga ang ginagawa nila. Kaya't nagsorry sila kay Bayuok. Sorry na, Bayuok. Ikaw naman kasi, hindi ka maganda, suplada ka pa. Sorry na, Bayuok. Hindi ka naman nagustuhan, masama kasing ugali mo. Sabi naman ng isa niyang kaklase. Dahil sa pagsorry na yon, biglang sumagot si Bayuok. Tumahimik kayo, sakalin ko kayo, malalaman niyo. Dear Langga, natural talaga na suplada si Bayuok. Kita mo na nagsorry na gani sa kanya yung mga kaklase niya, sinabihan niya pa na kukugain ito. Pagkatapos noon mga palangga, dahil din naman sa Langga, dahil sa aking pakikipag-usap sa aking mga kaklase, ay hindi na nila binuli si Bayuok. Araw-araw sa buhay niya, naging masaya naman ang aming elementary days. Dating naman ng high school mga palangga, sa swerte, isang paaralan pa rin kami ni Bayuok. At nagkataon na naging isang section din kami. Nalagay ako sa section ng mga bobobo, sa section ni Bayuok dahil inutos na ng Department of Education na i-mix-mix na lang ang mga matatalino at mga bobo. So naisip ko tuloy mga palangga, hindi kaya para talaga kami sa isa't isa. Hanggang isang araw, nagkita na naman kami sa aming classroom during our first year high school. Oh, nandito ka pala? Bakit nandito ka rin, Mel? Teka lang, paano mo nalaman ako to? Halata naman sa mukha mo. Ikaw lang naman yung
Classmate ko dati na may bukol sa kabilang pisngi. Bigla kaming nagkatitigang dalawa ni Bayuok, mga palangga. At pagtitigan naming dalawa, bigla kong sinabi sa kanya, "Humuhubag ba yung ipin mo?" "Bakit mo nasabi yan?" "Parang lumulubo ang pisngi mo, day." Binilhan ko siyang antibiotic sa pag-iisip na makatutulong yun sa Bayuok na tumubo sa kabilang pisngi niya. So binigay ko sa kanya ang antibiotic at sinabing, "Ok, Ok, inumin mo ang gamot na ito. Malay mo, mawala yung hubag sa pisngi mo." "Ang kapal ang mukha mo, Mel! Hindi humubag yung unto ko. Ganyan talaga yan mula nung simula pa. Wala ka talagang respeto sa babae." Tumalikod si Bayuok, palangga, na may sama ng loob sa akin. Sa palagay ko, na misunderstood niya lang talaga ang ibig kong sabihin. Ang nais ko lang naman sana ay makatulong sa pag-iisip na humuhubag naman talaga ang kanyang ipin. Pagkatapos noon, mga palangga, hindi na kami nagkita ni Bayuok dahil umalis na rin siya sa paaralan dahil hindi niya matanggap na during recess time, lagi siyang pinapagalitan pagkatapos dahil pagpasok niya sa klase, lagi siyang sinisigawan ng teacher namin at sinasabing, "Iliwa mo yung leso ng santol, Bayuok!" Dahil napagkakamalang kumakain siyang santol habang may pasok pa. Hindi ko lubos maisip kung ano pa talaga ang nararamdaman ko kay Bayuok, palangga. Naisip ko tuloy nga na love at first hubag ako sa kanya. First sight pala. Habang tumatagal, mga palangga, nagdesisyon ako na mag-abroad at magtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa desisyon ko na yon, naisipan ko rin naman na mag-social media at gumawa-gawa ng mga content at makipagkaibigan sa kung sino-sinong social media influencer sa buong mundo o buong Pilipinas. Dahil bilang OFW, yun lang naman yung magiging dahilan para mag-enjoy kami dahil malayo kami sa sarili naming bansa at sa sarili din naming pamilya. Hanggang sa may nakita akong babae na galit sa live. At tinatawag niyang pangit ang kaaway niya. Nung nakita ko siya, mga palangga, hindi ko na kailangang tumingin ng 2 beses dahil halata naman na siya yung kaklase kong si Bayuok nung elementary at high school kami dahil sa hindi pa rin pantay ang kanyang mga pisngi. Naisip ko tuloy, mga palangga, na parang destiny kaming dalawa at nagkita pa talaga kami sa social media. Nung una ko siyang makita, kahit galit siya, parang ngumungot-ngot ang aking nararamdaman. Na parang mayroong tutulong nana, luha sa aking mga mata. At naisip ko tuloy, ang dating kaklase ko na once in my life, parang kahit papano ay meron akong nararamdamang pagmamahal. So nagdesisyon ako na magpapansin sa kanya at sinabihan niya akong, "Panit lang ng boto mo, nga linte ka!" Hanggang ngayon, masama pa rin ang ugali niya. To Auntie Maranan Gladys, thank you sa 200 stars. Pag hindi kayo talaga nabigay ng stars, hindi matutuloy itong segment na ito, ha? Kayo wala may request na to. Grabe yung bardagulan na nangyari sa amin, mga palangga. Pati yung lato-lato ko na hindi naman siya inaano, nadamay patuloy. Kahit tumatai ako, hindi ko talaga hininto yung pagsali sa live niya dahil parang ang saya ko naman tuwing naririnig ko siya na sinasabihan akong, "Gago ka! Gago! Gago! Kagid ka kasi lalaki!"
Punong-puno ng galit ang puso ni Bayuok Palangga. Ito ang nararamdaman ko. Sa palagay ko, infeksyon siguro yan galing sa busyo sa kanyang pisngi. Nung tumayo ako mga palangga, dahil sinasabihan niya ako na ang liit daw ng kargada ko, nakibot si Bayuok sa kanyang nakita at nadamay pati mga followers ni Langga. Nakita nila kung ano kalaki ang nararamdaman ko kay Bayuok. Ang tigas-tigas ng ulo ni Bayuok. Sinabihan ko na siya na, "Would you like to dance with me?" At kinilig ako nung sinagot niya ako, "Gago ka! Gago ka! Ganyan gago ka!" Naisip ko tuloy, gago ang love language ni Bayuok. Dahil paulit-ulit niya yon na sinasabi sa akin mga palangga. Maraming salamat Lowelyn sa 20 stars. Sa buong live namin mga palangga, parang 2,000 times niya siguro akong sinabihan ng gago. Lalo pa akong kinilig sa kanya nung sinabi niya na, "Kaninong account ba yung itom na boto? Sino ba yung gumagamit ng itom na boto? Di ba ikaw yung maitom na boto?" Naisip ko tuloy, paano niya naman nalaman ang kulay kung hindi niya pa nakita? Nasa punto na ako ng buhay ko palangga na tuwing sumisigaw siya ng gago! Gago! Parang I love you na ang naririnig ko. Stephanie Animal, nga drama. Thank you sa 100 stars. Ka, love, love. Gusto ko din namang sagutin yung mga sinasabi niya, pero sumisigaw siya na, "Hipos! Hipos! Hipos gani!" Mahirap talaga kausap si Bayuok mga palangga. Pero hindi ko naman maitago sa aking damdamin na habang nagagalit siya at bumubusyo ang kanyang pisngi, kung gaano kadami ang butas sa kanyang mukha, ganun din kadami ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Gusto ko sana palangga na magkatuluyan kami. Ngunit nang sinabi ko sa kanya na, "Bakit hindi natin subukan? Alam ko marami tayong pinagdaanan. Alam kong marami din yung nasabi kong hindi maganda sa'yo. Pero wala ka bang nararamdaman sa akin?" Natulala si Bayuok at mas lumaki pa ang bukol sa kanyang pisngi. At nagha-heartbeat ito. At ngayon lang ako nakakita ng mukhang nag-blush, pero ang buko lang ang nag-blush. Naisip ko tuloy na yung bukol sa kanyang pisngi ay ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa akin. Kaya tinanong ko siya ng diretsa, "Would you like to dance with me?" Sinagot niya ako, "Gago! Gago! Gago! Kagiga ka si Laki!" At biglang may sumagot sa tabi niya na, "Sabat! Bakalan!" Nako-confuse ako langga kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Bayuok. Total, ipinakita ko naman sa kanya ang safeguard ko. Nag-PM kami privately na dalawa at sinabi ko sa kanya na kung pwede ko siyang tawagan. Sinagot niya ako, "Tawag de, gago!" Gago talaga ang love language ni Bayuok Palangga. Dahil yun yung lagi niyang sinasabi sa akin. Nung tinawagan ko siya, nag-ring ang kanyang telepono at sumagot, "Mel?" Bigla akong kinilig sa boses ni Bayuok mga palangga na parang tinawag niya yung pangalan ko pero laban-laban hangin ang lumabas.
Inulit niya ulit yung pagtawag sa akin. Yung sabi niya, Mel. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na mapipigilan ang nararamdaman ko sa iyo, Bayuok. Feeling ko na love at first, Bayuok, ako sa iyo. Pag ako yung sinagot mo, papaoperahan ko yung pisngi mo. At kung magkaroon ka naman ng karapatang tumawag na pangit kay Langga. Pero huwag kang mag-alala. Yan nga yung advantage mo sa kanya. Yung isang mukha niya, 3 mo na. Dahil doon, mga palangga, parang nag-open up din si Bayuok sa akin. Tinanong ko si Bayuok, ano ba talagang problema mo kay Langga? Bakit ba araw-araw mo siyang inaaway at sinasabihan ng hindi maganda? Sinagot niya ako, mga palangga. Alam niyo naman namatayan ako ng baboy. Tinuring ko na parang anak ang baboy na yun, Mel. Ang dami ng pangarap ko sa baboy na yun. Inisip ko pang pag-aralin yun sa Lasal. At hindi mo ba alam na may educational insurance na ang baboy na yon? Ang sakit-sakit ng pagkawala ng baboy. At inisip ko, nung panahon na nangyari yun, Mel, akala ko talaga maiintindihan niya ako bilang ina ng baboy. Naisip ko tuloy, mga palangga, na kaya siguro ganun yung ugali niya dahil baboy talaga ang ugali ni Bayuok. Patuloy niyang ikinuwento sa akin yung sama ng loob na nararamdaman niya, palangga. Feeling ko kasi hindi naman talaga namatay. Naturally yung baboy. Nararamdaman ko na unti-unting inuulam ni Julia kaya namatay ang baboy. Pinutol niya yung una yung paa at ginawa niyang adobo. Yung pangalawang paa ginawa niyang sugbang baboy. Gusto ko lang man sanang bigyan ng hustisya ang baboy na yon. Because he is not a pig. He is my daughter. Bigla akong nakaramdam, palangga, ng awa nang marinig ko ang version ng kanyang kwento. At sinabi ko sa kanyang, bakit hindi na lang tayo maging dalawa? Bakit hindi na lang tayo magpakasal? Babuyin natin ang isa't isa. Dahil doon, mga palangga, parang naramdaman din naman ni Bayuok na sincere ako sa nararamdaman at sinasabi ko sa kanya. Mel? Bayuok? Mel? Bayuok? Mel? Bayuok? Gago ka! Gago ka! Gago ka si Lucky! Feeling ko, gago talaga ang love language niya, palangga. Nagprangka si Bayuok sa kaniyang pamilya. Ang pamilya niya ay tinatawag na Sigbin Dwarfs. Ang pamilya ni Bayuok ay galing sa mga mayayaman at mga nakaangat sa alta syudad ng Pilipinas. Ang isa ay si Tibihon. Napakaganda ng katawan niya. May hugis ito na 12. Tuwing nagagalit siya, nalalaglag ang kanyang baga at pinabalik na lang lamang para hindi siya matuis. Yung isang member ng Sigbin Dwarfs ay kiwi ang ilong. Dahil sa sobrang ka-excited, hindi pa nag-heal ang ilong niya. Pinapadayaw niya na kung kasino-sino. Mirise, nakuwi tuloy. Ang isa naman ay isang tagapagmana ni Michael Jackson. Ilang taon niya na pinapangarap na magkaroon ng sariling version ng kantang
Beat it, mga palangga. Yung ibang pamilya, hindi ko nakilala. Ang na-met ko lang ay yung butler nilang bakla na mukhang basag na bote. Noong ipinagtapat ni Bayuok sa kanyang 3 sisters, ang aming relasyon biglang nagalit ang may TB. Bakit ka makikipagrelasyon sa kanya? Alam mo naman si Mama, ayaw ni Mama nagtatanggap tayo ng mga tao hindi naman ganun kayaman. Dahil mayayaman tayo, kaya sa ilalim tayo ng tulay nakatira at naglilinis ang asawa ko ng tamborong. Sumisigaw ang kanyang kapatid dahil ayaw niya talaga na maging member ako ng kanilang pamilya palangga. Harap-harapan na sinasabi ng kiwi ang ilong na mga mayayaman kami. Hindi kami papatol sa mga mahihirap na katulad mo, Mel! Galit na galit, mga palangga, ang kanyang kapatid sa akin. Ang isang kapatid, mukha siyang mabait. Ang sabi niya sa akin, "Why do you add the product? I don't want to drag the product. And the product is the product of the product and all the product." Hindi ko maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng kanyang kapatid. Pero nakakabobo yung paulit-ulit na pagsabi niya ng word na product. Pagkatapos noon, mga palangga, naisip ko na baka hindi din ako ipaglaban ni Bayuok. Dahil kakabahan siya sa kanyang mga Sigbin dwarfs na kapatid. Kinausap ko si Bayuok at sinabi ko sa kanya, "Handa ka bang ipaglaban yung pagmamahala natin?" Gago ka! Gago ka kasi laki! Gago talaga ang love language ni Bayuok, mga palangga. Tinawag niya naman akong gago at naisip ko na kinikilig ako tuwing naririnig ko yung word na yan. Pagkatapos noon, mga palangga, nag-heart to heart talk kami ni Bayuok sa isang mesa. Sinabi ko sa kanya, mag-usap tayo habang kumakain. Kailangan natin pag-usapan yung relasyon natin. Hindi pwedeng ganito na lang lagi. Kailangan mo pumili. Sino ba talagang pipiliin mo? Yung mga Sigbin o ako? Awa. Ni Ishak kayo di po taga. Thank you ni Ishak lang sa 100 stars ang kalab-lab. Hindi ko alam, Mel. Alam ko naman ang laki ng ano mo. Puso. Pero kinakabahan ako. Dahil naisip ko, paano pag hindi ko sila sundin? Paano pag pinandindigan ko yung pagmamahal natin? Baka sabihin nila, scam ko sila. Baka sabihin nila, nagamot-amot sila ng pera na 150K at ibibigay sa 2 matanda pero hindi ko nibigay. Alam mo naman sila, magaling talaga sila gumawa-gawa ng kwento. Huwag kang mag-alala. Walang makakapigil sa pagmamahal nating dalawa, Bayuok. Itaga sa hubag mo. Tandaan mo eh. Nga mga ayoko sang roses nga print, biga. Kahit anong mangyari, kahit bumuswang pa yung hubag mo, ipaglalaban kita kahit kanino, tandaan mo yan. Mel. Huwag kang umiyak, Bayuok. Baka mabusdik yung hubag mo. Mailian isang sagot, baka ulit magandang hapon sa mga dudulor, mabubuti ka lang kamuatos. Ako kanina kung hindi nasama ako sa awarding ceremony kanina. Ano pa? Ikaw sa 100 stars ang kalablab. Ang red roses, diba? Red nagahaw araw na.
Babalik tayo bukas sa bahay. Kausapin natin yung mga kapatid ko. Subukan natin silang kumbinsihin sa pagmamahalan natin. Walang problema. Kahit bastos yung mga kapatid mo, haharapin ko sila para sa'yo. Ganun kita kamahal, Bayuok. Dahil sa aking sinabi langga, nakita ko na naman nagkaka-heartbeat yung bukol sa panga niya. Naisip ko tuloy kaya yun malaki dahil doon nakalagay ang kanyang puso. Kinabukasan palangga, bumalik na kami sa bahay doon at binuksan kami ng isang dambuhalang bakla. At bigla niyang sinabi, "Meron ito pasabog ng mamaya. Manood kayo, girls!" May dala daw siyang pasabog. Pero nakikita ko langga na parang mas mukha siyang sabog kaysa dun sa mga pasabog na sinasabi niya. Kaya naisip ko tuloy na wag na lang silang pansinin. Ang importante, nasa puso ko ang pagmamahal ko kay Bayuok. Pumasok na kami sa kanilang bahay at biglang sinabi ng kanyang kapatid na may TV na, "Mga katulong lang kayo! Taga-kuskus lang kayo ng mga kubeta! Patay gutom!" Pero nung tiningnan ko ang mesa nila sa kusina, kanin lang ang nakalagay. Wala silang ulam, langga. Pero, ang lakas talaga ng loob nila, makatawag sa iba na patay gutom. Pero dahil langga sa pagmamahal na nararamdaman ko kay Bayuok, tiniis ko ang mga ugali ng kanyang Sigbin Dwarfs, ng mga kapatid. Umupo ako sa mesa at biglang naubo ang isang Sigbin Dwarfs. May dugo na napunta sa pinggan niya. Dahil kahit gano'n ang kanilang mga ugali, iniisip ko pa rin na pamilya ko sila, kaya bigla kong nasabi, "Uy, dugo mo, tulo!" Dinilaan niya ang pinggan na may dugo at sinabi niya na, "Sos yan, gago. Gago ka gid, gago ka." Gago talaga ang love language ng pamilya nila, mga palangga. Pagkatapos noon, sinabi ko sa kanyang mga kapatid, "Mahal ko si Bayuok. At kahit anong gawin nyo, at kahit ano pa yung sabihin nyo, kahit kailan hindi ako papayag na hindi matuloy ang aming pagmamahalan." Sumagot naman palangga ang isa sa kanyang kapatid na kiwi ang ilong, "Papayag lang kami kung lahat kami ay titikman mo." Ang liliit ng mga kapatid ni Bayuok. Pareho lang nagagamitin ko yung mga bata na mga kadayaper dahil sa kaliliit nila. Kaya sinabi ko na, mahal ko si Bayuok, pero hindi ako pumapatol sa mga unano. Biglang nagalit ang magkakapatid dahil hindi sila pwedeng tawagin ng mga putot dahil ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili. At bigla na lamang mga palangga na tumayo din si Bayuok. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Gago ka gid, Mel!" Nagalit sa akin si Bayuok at bigla siyang tumakbo pala. Sumakay siya sa kanyang Tesla pala. At ngayon palangga, hindi na kami nagkita ni Bayuok pagkatapos ng lahat. Nakikita ko na lang siya ngayon na nagla-live at nagsasabi na scammer si Langga. Hindi ko alam kung I'm the one who got away ba sa relasyong ito yun. Tama ba na hindi ko na ipagpatuloy at habulin pa si Bayuok dahil baka bumuswang ang hubag niya, baka masira ang kanilang pamilya.
Parang inisip ko na lang palangga na hindi ko na siya ipupursue. Kasi parang wala namang chance yung love story na sinimulan namin. Ngunit isang araw palangga, nagkita kami ni Bayuok sa isang bar. Medyo tipsy at lasing na rin ako noon. Pagkatapos kong makita si Bayuok, in-approach ko siya at sinabing, "Nandito ka pala? Akala ko hindi ka umiinom." Medyo lasing na si Bayuok ng gabing yon, palangga. Hindi kita makalimutan, Mel. Kahit ano pa yung gawin ko. Basi nalipong na tong batasan do kagina mo. Kahit ano pa yung inumin ko. Paulit-ulit na pumapasok sa utak ko yung bukol mo, yung itsura mo. Pagkatapos noon, tiningnan ko si Bayuok. Hinawakan ko ang kabila niyang pisngi at sinabihan ko siyang, "Lunukin mo na ang red horse." Sinampal niya ako at sinabihan, "Gago! May bukol talaga ako dyan!" Dahil nakalimutan ko na may bukol pala siya, mga palangga, talaga sa muka. Akala ko iniipon niya yung red horse sa gilid. Tumakbo si Bayuok sa CR at hinabol ko siya. Pinasok ko siya sa CR ng babae. Hinubad ko ang panty niya, mga palangga. Paghubad ko ng panty niya, hahalikan ko sana siya, pero ang itim ng dila niya. Sabi ko, "Bakit ang itim ng dila mo?" Pasensya ka na, Mel. Lukos kasi ang ulam namin kanina." Lukos pala ang ulam niya, kaya ngitim-itim ng kanyang mga bibig. Pero nung tiningnan ko yung panty na kanyang sinuot, itim din ang sakang. Sabi ko, "Ano ba ito, Bayuok? Bakit itim din yung pansakang ng panty mo?" Yan ba? Nalubaran yan sa hita ko. Tumapik pala ang itim na kulay ng hita niya doon sa kanyang panty. Hinalikan ko si Bayuok, palangga. Hinimas-himas ko ang kabilang dibdib niya. Habang ako himas ng himas, sinasabi niyang, "Aray, aray." Parang first time niya siguro, mga palangga. Mas na-excite pa nga ako nung naramdaman ko na first time niya. Pagkatapos noon, pagkasunod, mas diniinan ko pa yung pagkumos sa kanyang dibdib. At bigla na talaga siyang sumigaw ng malakas, "Agay, Bel! Gago kagid! Gago! Gago kagid na lalaki!" Hindi ko nakita, mga palangga. Pisngi niya pala yung hinihimas ko. Medyo lasing na kasi ako. Dahil sa laki nito, at may nahihimas din ako ditong nipple sa kabila ng pisngi, akala ko didi. Galit na galit si Bayuok, mga palangga. Yung akala ko nabasa na parang gatas, lumalabas sa pisngi pala ay nana. Dahil doon, mga palangga, hindi natuloy ang dapat na mangyari. Dahil yung hinihimas ko na akala kong dede, pisngi gali. Hindi ko lubos maisip, palangga, kung paano ba ako babawi dito kay Bayuok. So yung ginawa ko, tinawagan ko siya at sinabi sa kanya na, "Ano ba yung problema mo? Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi sinasadya na mapagkamalang dede ang mukha mo. Kasi ba naman, parang may nipple ka sa kabila na kulay itim. Hindi ko naman alam na alo mo pala yun." Ang sakit talaga ng ginawa mo sa akin, Mel. Alam mo naman, nakakamatay lang ng baboy ko.
Ganyan lang yung gagawin mo sa akin. O hindi niya na pag-awaya ba, Ida? Kita mo naging ka ba si mga dugay-dugay, madugangan naman ako yung mga vlogger dira. Sinabi ko sa kanyang, patawarin mo na ako, Bayuok. Hindi ko talagang sinasadya. Nahimasin yung bukol mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nadidiri sa nana na hiwakan ko. Dapat ako pa nga yung magalit. Kita tayo ulit. Sisip-sipin ko yung Bayuok mo. Ang dibdib mo. Pumunta kami mga palangga ulit sa bahay nila. Kahit alam kong galit-galit yung Sigbin Dwarfs na mga kapatid niya. Nung pag-upo ko pa lang sa mesa, nakita ko na yung handa nila ay... Ano yung yellow? Ganing nga pilit, ganing nga. Ha? Balenciana. Nung nakita ko yung Balenciana, bigla ako nakatingin kay Bayuok. Sabi ko sa kanya, uy, may pasas dito. Ano ka ba, Mel? Sabi, uy, may pasas pa dito. Ano ka ba, Mel? Alam mo naman na hindi pasas yan. Alam mo naman na mole ko yan. Gago ka ganyan lalaki. Nakalimutan ko na naman mga palangga na meron palang mole. Akala ko pasas yung nakikita ko sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mga nangyari na yun palangga, napag-isipan ko na yayain sa kwarto si Bayuok. Sumama naman siya sa akin dahil alam ko naman na excited siya na makita yung safeguard ko. Pagpasok namin mga palangga sa kwarto, nakita ko doon si Chay Jutay na naka-nighties. Sino ba si Chay Jutay ba? Hindi kasi ako ano sa kanya. Hindi ako sa kanya ano. Sino si Chay Jutay muna? I-update niyo muna ako. Sino si Chay Jutay? Bago natin sila i-add sa script dito lang ga, kailangan alam natin kung sino yung mga taong yan. Sino ba siya sa script? Si Chay Jutay. That's the talent. Wala ka ba sa script? True. Ano ba? Sino ba si Chay Jutay? Bilisan niyo na. And of course, habang naghihintay tayo dito langga ng ating mga masagot ng ating katanungan, this program is brought to you by EG. Hindi ka na magtitiis, gaganda ka lang. May mukha ka ba na parang garas-garas? O may nakikita ka ba langga na parang marka ng iwit-iwit sa iyong ampipingig? Huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang magduwa-duwa. Ibili mo na yan ng EG. Walang paso, walang sakit. Hindi ka mamumula. Hindi mo kailangan magtago sa bahay dahil mukha kang chorizo na naglalakaday. All you have to do is use it bago ka maligo. Use it every other day on the first week. Use it every 3 days on the second week. At once a week na lang for the rest of your life. So wag ka nang magduwa-duwa. Bakit mo titiisin ang mukha mo na tagip-tipon? Bisan daw tigib ang iyong mukha. Basta makinis, okay na naga. EG, para sa mga gustong gumanda. Kung gusto nyong maging bully sa social media, pakinisin nyo muna yung inyong mukha para may karapatan kayong magtawag sa iba na pangit ga. Tama na, kakapretend na mistisa. Kahit alam natin na doon mga lukos ang mga hyudiputa. Kahit yung ugali nyo maitim, kahit papano sana, maging clear naman yung inyong skin, makinis kahit papano para may karapatan kayong magtawag na requison sa iba. EG, para sa gandang hindi na kailangang magtiis. Luspion ka ba na parang kapatid ka ni Bella? Yung feeling na parang may lahi kayo na vampira. Yung bibig mo ba ay parang sakitin? Yung kahit ba nakapakalapsi mo, mukha kang may leukemia? Huwag ka nang magduwa-duwa. Bumili na kayo ng lip tint ni Langga. Tandaan nyo mga palangga, mas unang nabibenta ang may pulang hasang na isda. Pero sino ba yan si tita? Ano na ba nangyari dyan? Pasok kayo dito ga at huwag kayong lalabas. Matagal na ba kayong gumagamit ng sari-sari na sabon para gumanda ang inyong bilat, balat?
Bumili na kayo ng sabon ni Langga. Hindi ito amoy Safeguard, hindi din ito amoy Perla, ito ay amoy gatas. So kahit may katawan ka na parang baka at parang dinidian ka na 10 demonyo, bumili ka ng sabon ko, magmumukha kang virgin at fresh dito. Sino ba yung gusto nyong i-add natin sa script? Kasi hindi ko yung kilala. I'm not familiar with the story. Ano yun? Dalian nyo na. Sino ba yun sa kwento? Bakit kailangan natin i-add yun? Klase. Pumasok kayo dito. Lola na siya. Lola nyo ba si Aswang Jutay? Sino si Aswang Jutay ba? Bakit ba sinasabi lang Aswang Jutay ga? Dalian nyo na isali natin yan sa kwento. Bilis. Bakit mo nadamay yan si Ma'am Jutay? Ikaw na gid na iya. That's talent. And it is something they cannot help. Mamamatay lang kayo sa mundong ito, hindi kayo magiging ako. Shout out sa mga sigbin at sa mga distractor ko. Mamamatay lang kayo sa mundo, hindi kayo magiging ako. Na ba? Hoy bit-et, sa utak pa lang, Diyos ko, any chance. O, sino na si Chay Jutay? Bilisan nyo na. Sino si Lula Jutay? Ano yung niya, kinalaman niya sa kwento? Si Chay Norma na lang o si Chari Huling ang kilalahaan ay si Chay Jutay. Sino gani si Chay Jutay? Ay, ewan ko. Nung pumasok ako langga sa kwarto ni Bayuok, sinabi niya sa akin na maghintay ka dyan, Mel. Maghintay ka, Mel. Maliligo lang ako. Nung naligo natin langga, si Bayuok, lumabas muna ako para magpahangin. After 30 minutes, bumalik ako sa loob. Nakita ko na patay na ang ilaw. Pero, tuloy-tuloy pa rin akong pumasok nung may nakita akong nakapanti sa itaas ng kama. Pagkatapos noon palangga, nakita ko doon sa itaas ng kama na may babaeng nakapanti. Hinawakan ko yung hita niya at hindi ko na yung pigilan yung sarili ko dahil matagal na akong minararamdaman kay Bayuok. May nangyari sa amin to make the story short. Pagkatapos na may nangyari sa amin, biglang sumiga ang suga. At nakita ko si Bayuok nakakalabas lamang sa banyo. Bigla kong nakita at tinignan ang babaeng katabi ko. Parang pamilyar ang kanyang muka. Bigla kong nasabing, Chay Norma, ikaw ba yan? Kaya pala akala ko kanina virgin. Ganit pala yun. Kaya pala ang hirap ipasok. Saan ka ganit pala? To make the story short mga palangga, kailangan kong panindigan si Chay Norma dahil matagal na din naman siyang balo at ayaw niya naman pumayag na hindi ko panindigan ang nangyari sa amin. Kaya dear langga, sa ngayon, asawa ko na si Chay Norma at tumutulong na rin ako sa kanya na magpalaglag ng mga bata. Ako na rin ang gumagawa na parang assistant kumadrona niya at hindi na rin ako bumalik sa abroad. Hindi ko naman maiwan-iwan si Chay Norma mga palangga dahil natatakot ako na baka hiwitan niya ako. Kaya pinanindigan ko na lamang ang one night stand namin ni Chay Norma. Napakasakit sa dibdib na hindi ko malang natusok ang Bayuok Wala man lang nangyari sa pagmamahala namin ni Bayuok. Pero mas mabuti na yon. Pero kahit anong mangyari, namimiss ko pa rin minsan yung love language namin na sinasabi niyang, gago, 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 kagid yung lalaki.
Sa ngayon, dear Palangga, hinihintay ko na lang na malagutan ng hinanga si Chay Norma. At iniisip ko na pag namatay siya ay hahanapin ko si Bayuok at ipapaupira ko yung bukol sa kanyang muka. Dahil sa kadami-dami na ng pera ni Chay Norma, dahil sabi nga nila, 14 na bata yung pinalaglag ni Langga sa kanya, marami nang naipon na pera si Chay Norma at alam kong magiging mayaman ako pag namatay siya. Kaya babalikan ko ang Sigbin Dwarfs at sasampalin ko sila ng milyon-milyon kong salapi. Hanggang dito na lang, naniniwala ako na hindi naman talaga lahat ng pagmamahal ay mangyayari. Hindi talaga na pinaplano mo lahat sa buhay ay makukuha mo. Pero Langga, gusto ko sanang maghingi ng advice. Kapag namatay ba si Chay Norma, okay lang ba na ipagpatuloy ko pa rin yung pagpupurso ko kay Bayuok? Alam kong madami kang kaaway mga palangga at busy ka rin sa buhay. Pero pinapasalamatan ko pa rin na binigyan mo pa rin ng oras ang pagbasa ng sulat ko. Maraming salamat at more Gcash to you. Nagmamahal, Mel. Maraming salamat sa ating letter sender na si Mel. Hi Mel, kamusta si Chay Norma dyan na side? As you could see mga palangga, hindi naman talaga lahat ng gusto nating mangyari sa buhay ay talagang mangyayari. But sabi nga nila, it is not about getting what you want. It is all about accepting and appreciating what you have. So yung advice ko sa'yo is maging masaya ka na lang sa feeling ni Chay Norma. At least hindi niya na kailangang mag-muscle control. Pag pinasok mo yan, mahihirapan ka. For sure lang ka, kung may nangyari talaga sa inyo ni Bayuok, baka mag-aanak pa kayong 2 baboy. Tungkol naman doon sa tanong mo na kung ipupursu mo si Bayuok, kapag namatay si Chay Norma, buhay mo yan. Pero feeling ko pag nagkita kayo ulit, magiging singlaki na ng ulo ng tao ang bukol sa pisngin niya. So ano yung lalagyan ng belo? Yung ulo o ang bukol? Mahihirapan ka dyan. Parang Gemini yung labas. Magkakaroon ng 2 ulo sa isang leeg. Pero kung yung pagmamahal mo sa kanya at sadyang tapat, wala tayong magagawa kung gusto mo talagang ipaglaban yang si Bayuok. Tungkol naman sa love language niya sa'yo, na lagi kanyang sinasabihang, gago kagid nga laki. Iba ka rin naman pala pag nakilig. Pero since nakikilig ka at buhay mo yan, well then be it. At tandaan mo, hindi lahat ng pagmamahal ay nakukuha. Pero kahit hindi na kayo magkatuluyan, ang importante sana ay yung natikman. Pero hindi ka nakatikim, try again. Maraming salamat sa ating letter sender for tonight and I hope nag-enjoy kayo Langga sa ating segment na Dear Langga sa story na pinamagatang Bayuok and the Sigbin Dwarfs. Oh, okay na? Diyos ko, pila lang ka-stars ginhatag nyo sa akin. Imagine ka, I did not write anything. I was just talking spontaneously. Wala jud mo'y kalami-nami. Wala tamang kamo na kwartahan. Request ang segment, mga animal, mga walay klaro. Ay, hindi ko pa nabasa yung dulo. Kapag namatay si Chay Norma, susulat ako ulit. Yeah, may kasugpon pa nagali. May part to, te, wala gitada. Na, nung klase. Bantayan ang pagsungaw sang Bayuok ulit. Damelyuok Chronicle. Si Chay Jutay niya Chay Norma nga aswang sa lola sang mga Sigbin Dwarfs. Mga inaswang horror naman sa daso naman na.
Bukas, bantayan nyo ang bago nating kwento tungkol sa isang hairdresser na nakalang nakapag-asawa ng prinsipe pero hindi pala, kaya naging baliw sa social media. Araw-araw siyang sumusuka ng dugo sa sama ng loob. Parang nagkaroon na rin siya ng micronutrients deficiency dahil sa disappointment niya sa buhay. Makakaya kaya ng ating bida na tawagin nating si Pantat kag ang pito kasapat? Abangan! Lunes hanggang Linggo, way untat ang gamo. Bukas ang istorya ng isang tibihon na akala nakapag-asawa ng mayaman pero napaslawan, nagbuang. And entitled, Pantat! Kag ang pito kasapat. Maraming salamat. Of course, may flash report kita. Isa ka babae ang gampasibangdan nga nagapangawat kuno kag nag-scam sang duwa katigulang. Suno naman sa mga saksi nga walay klaro, nag-scam kuno ang ini nga social media influencer sang 150,000 kag 10,000 gid lamang ang ginhatag sa beneficiary. Pero tigid kakig-akig sa mga nag-donate nga wala man gani kabalo kung saan o sila nag-donate. Kag wala man kabalo kung sila ginang tigulang nga ginkadtuan sang suspetsado. Pang nagapagigibato sa social media kay wala nagkatilaw sang nami nga lato-lato, ang ini nga mga sigbin kagusto gid nila pamatud-an nga isa ka kriminal ining silangga. Suno naman sa bata sang duwa ka tigulang, bawion niya gid ang 150,000. Kay iawat pa na kuno, ipangbakal sang simento kag ipasugpunan ang taytay. Suno naman sa mga biktima nga nagpadala sila kuno sang dako nga kwarta sa suspetsado. Atong nadumduman nga ginbalita man naton langga sang tuig 223 nga ang ini nga suspetsado nga taguon talangbang kay Cristina Indrado Martino aka langga sang social media ginpasibangdan nga nag-scam sang 10,000 ka pesos sa duwa ka tigulang kag ginbulsa sini ang kwarta. Pang pagkalipas sang duwa ka tuig, gulpi na lamang nagdako ang kwarta kag ginhimo nga 250,000. Pang tungod na notice ang mga sigbin kag sang isa ka agi nga maranhig. Nga daw pariho lang sa script nila kay Bugre sang 250,000, nagdesisyon sila nga panabuon ini sang 150. Gin-interview ang kuno bata sang sini nga biktima nga duwa ka tigulang kag nagapanginwala nga wala nakabulig sa iya amay kag iloy tungod may kaugalingon na pamilya. Imagine na kung ano siya kagaga. Wala labot nga nagpati ini sa hindi amo nga istorya, nangita pa sang iban nga basulon tungod sa mga inagyan sang iya ginikanan. Pero ang pamangkot mga palangga, diin siya sang siya ginakinahanglan. Pagabantayan naton ang updates sang sinilangga nga mga balita diri lamang sa Dear Langga, ang radyo nga may video. Matuod gid bala nga ang suspetsado may kasalanan sa tanan nga ginahambal sa iya. Madamo na gid nga mga page na nagapost ang iya sini nga mga picture nga nakaposas kag ginapalapta nga may kaso ini nga istapa. Pang nagapanwala maginwala gid ang ini nga suspetsado kay sa iya pagkahibalo cyber libel ang iya nga kaso. Pero teman kakaladlawan sa mga bag-ong mga artista kag pabidang kontrabida sa sini nga istorya nga nagpati-pati man sa mga sigbin nga wala kapanibin. Ari diri subong ang suspetsado kag aton pag-interviewon kung ano mahambal niya sa kuno abi bata sang duwa katigulang kag sa mga sigbin nga daw mapatay kag pakuno-kuno nga nag-amot pa. Interviewon naton silang ga. Ano gusto nyo nga langga ang siyang una? Ako nang subong na. Pili na ka mo karakter, kaya ko pa to gyapon. Ang sang una, kaya di ba sang una, ito ginapasibangon sa akon way back, bata pa ko.
Ari din subong ang suspitsado, magapamangkoto natin siya sang iya, sang iya lang nga mahambal. Hindi ka concentrate ang reporter sa iya mahambal sa nagkalatabo, kag ginahambal sa iya nga mga akusasyon. Mangkoto natin ang suspitsado. Hello Ma'am Langga, mayong gabi sa imo. Mayong gabi man, dumagwaan silang ga. Ano ko mahambal mo nga sang una ko no nga ikaw kuno may duwa ka tigulang nga ginpaamutan kag may gingamit ka nga picture nga ginamutan nga nakalabuot sang 150,000. Kitagaan mo kuno sang 10,000 ang duwa ka tigulang kag ginbulsa ang 140. Matuod bala ina? Una sa tanan, mayong gabi sa aton mga taga-tanaw. Do kadugay na gid sini nga istorya. Kado ako namudlayan na gid mag-explikar sang akon kaugalingon. Nagabaylo-baylo na ang bili. Sa kwarta nga kuno ginkuha ko sa duwa ka tigulang. Pamangkutan na bala ang nagahambal nga ginlikulan pero kung duwa ka tigulang. Kay wala na sila gani kabalo kung saan uto natabo ang charity. Ni wala sila gani kabalo kung ano to nga tuig. Hambal sing isa kasigbin. 2022 kuno ato natabo. Bao kagaga. Himuan nyo ang script nyo nga nami para dumaputihan ka mo. Kagang mahambal ko man sa bata nga nagapabida-pabida. Diyos ko, Chay. Baira imong simod. Kag if ever magdrama-drama ka, kag mapag-feeling-feeling nga biktima, hindi kaged magduko samtang gahibe, basi mabuhat imong dogan. Isa lang gid ang akong mahambal. Hindi ko kinaslaya nga duwa kilala si nanay kag si lolo. Kag wala ko gina sila nakasalamuha, kag iya mismo nga apong naghambal, kag dugo talang-talang man tong espiritu abi. Daw hindi mo magito mabalaan kung ano gid ang ilang nga gusto. Ang mahambal ko lang, paano naging large case is tapa ang 150K? Kag paano ang cyber libel na himo nga large case is tapa nga kaso? Naglaing ginang buot ko kay citizenaries na kukuno. Naglibog ang ulo ko kung ano ginang meaning sa citizenaries. Ang agi nga nagasigi yaw-yaw sa akon, pamatyagan niya sa pagyaw-yaw sa akon, pariyon sa pagyaw-yaw sa mga nagulutang sa lending. Mga wala tagipusoon. Mga walang puso. Puros man na sila mga wala suso. Pero sige lang, kaysa sini nga pelikula, biskan madayib kag matambling pa sila, puta sure niya, ako na ding artista. Amo ginaya basta sa pelikula. Daog-daog lang gina yung traidor. See you soon, bitches. Madamo nga salamat sa pag-interview. Pwede pa kami ka-follow up nga pamangkot? Basi may mga pamangkot diri ang aton mga viewers. May pamangkot bala kamo sa sini nga suspitsado nga subong nagapalagyo kagara sa 3rd floor sang Japan. Sa mga kabalan nga galalantaw, palihog lang panghatag kamo stars kay gusto nyo nga segment mga animal kamo wala man ko may nakuha sa inyo mamaso maos nako. Ang utok ko daw malupok na daw hindi na ko kaintindi kung ano isugpong ko sa istorya mayo kay nakaluwas pa ta. Ha? Nugay ka mo demand sang amo nga segment kung wala man hatagay. Kay kabalo gid kamo nga galalain kag gina nung sudan namon sa ni side up nga itlog sang tiki. Kamo ka nami wa jud mga klaro. Pangatag kamo da o ikaw mapakabal ka lang. Mga suspitsado, galantaw sang live gap makabal. Pagkatapos nilang makumbinsero ng social media influencer nga si Langga nga maghimo sang padayon nga segment sang Dear Langga, nagpakabal ang mga tunto. Kung may ara man sa naghatag 10 lang ka star halin sa kay Ace Rojo. Ang iban nga nagatalanaw nga itago ta na lang sa pangalan Langga dire
Nga di na to comment kamo mga animal kamo sa kalagyo pa kamo wing-wing nga nagpakabal na lang sa siyang ka wing-wing kagang iya sini nga mga utod nga taguon ta na lang sa ngalan nga Iris maayo pa sini ang ilang nga utod nga si Gaelig di puga ga salakit ang tiyan ko sang kadaw sa ililihi na ko ga as in baskugan kagijaga. Thank you sa 500 stars Gaelig mayo kay na konsensya ang hindi nga mga suspitsado. Si Tata Everlyn wala ginahuya maglaping-laping wala man kumay na baton biskan gumay nga kwarta. Mayo pa si Rio Alvarez na konsensyang animalya. Ang isa pawala lang kay Chinese ang ngalan daw sa piho pa. Rona Hernal hindi mo kumadala sa pabuli-pabuli nga ba picture ang animal ka. Palihog ng kamo da panghatag kung da kamo nalipay sa segment nga ini. Kay kung amo malang nga wala kang kwartahon hindi ta lang ni pagpadayunon. Salamat Llewellyn sa pulo ka stars basi maguba pa ng pangabuhi mo. Oh, ano? Bantayan nyo ang buwas naton nga istorya. Parti sa kaitibihon nga abiya mag-abroad dayon mamanggaranon nadalman kayang iya gusto wala iya nalabutan ara sa subong sa social media gapakiglaban pero ang iya kaugalingon nga kabuhi hindi iya makayo bilat ibay kabalan nanuman. Oh, Raquel Espanal, okay lang na, wala problema kung way kagintod kwarta. Kiara Sines Roquero, hindi ko'y magpati nga wala kaya kwarta, kay kilala ta ka. Labi na gid, oy, Tess Fame, ano nang ngalan nga do kabudlay, do kamanggaranon, ugay pakabal. Mian Garcia, thank you sa 100 stars, mayong animal ka, kay natandog imong bilat yagon. Ines Queen, ugay kadlaw-kadlaw, kay wala man kaladlawan. Sana may sequel, sinaga kay abangan ko from Gaelig, thank you sa 500 stars, hindi ka mo magkabalaka, kung makita ko din nga panghatag ka mo sa sining istorya pa dayon party Azel salamat baw ang mga bilat sang ibay subong lang nagdalalatag Azel tumalak animal kakadugay tanaka nga follower hindi ko gyapon mabasa salamat nakakadlaw man ko thank you sa 100 stars kay Norigin Dillin sa 50 ka stars sa iban pa nga mga kabalan gahulat pa malawagan do wala lang nabatian do mga kabalan Norigin Maria Ria Double Saliva kabalo ko nga damo ka kwarta pero pulo ka stars ang ginhatag sang ka animal ka April Bagaan pakabal naman daday oh palihog lang da oh sa puntada nakabayad na mari-mari isdog ka mo tatlo pa ka pasahero makasulod dire. Lori May o Kapwasman, grabe dyan mong talent. Thank you sa 100 stars. Salamat sa pag-appreciate mga animal. Pinapasalamatan man naton lang ga. Sige Ray Operio nga may pulo ka stars. Wala so na makakaon, naghatag pa. Salod ka mo dali kay hindi ko magawa pa wala dan nimsi hindi ko madala diri sa padayo-dayo El Silibuon Toralde din ka naman nangawat sang padikas ni para may pulo ka kastan. Napanawagan ang tanan nga mga follower nga wala man kamugin pilit dire. Jeneline Montibuan pabakalang kuga wala ko wawat pahimuyong kada sa banga hindi na mga awat sang hindi inyo Gcash ga. Kay hindi na kuya gusto nga magabot sa chimpo nga may mabaton ko nga kwarta pero pagkabuas sukmatan kagambalon nga agin sindan ka kwarta narong send na guro. Kagiripan ko may bayad pa na daan. May A. Garacho, thank you sa 10 stars ga sang Kalablab Alizon Juanilio, thank you lang ga sa 10 stars. Ana May masend ko stars ga kay basi hindi manamit ang ginaluto ko nga chicken pastel. Love Ana May, thank you lang ga sa 368 stars. Daw litso na karon ang sabor sang chicken pastel mo. Llewellyn, thank you sa 15 stars. Pa Gcash lang ko ga o ibutang ko pa nga akon dira nga Gcash sa mga pagapakabal dira. Ang ini nga programa dala sa inyo sang Kabal to 50, ang mga follower nga daw gapawala, pero grabe maka-request sang amuni nga segment ga. Mamala lang imo utok, pero hindi mo sila makwartahan. Gapawala ang gapakabal daw wala may nabatsagan. Li Amor pasanag kay napakadlaw mo ko. Thank you sa 100 stars. Kag pagabantayan ninyo buwas ang masunod naton nga istorya nga gintiguluhan. May TV kag ang 7 ka demonyo. Palawan, tita, thank you sa 40 stars. May kayo na konsensya. Emma, salamat sa nagsakop sa akon. Okay ka na ya, Emma, ya. Ng animal ka. Kunin nyo dyan sa tulay. Jing, uy, mabasi magabaan tanin lula ka nila. Gog, ganun sila malaw. Sila nila tiyan. Gaga, gidyo. Uy! Ikaw lang daya, minus 1,000 ka, wala ko daya ha. Lord, ari Lord si Jing Lord papirmahan na kay Satanas, malain na siya nga tawo. Sulod ka mo diga.
Gaam liptin san o hiposa mama mo kay drama pa ni Alison ang negosyo buwas pa na. This week ipadala na mo di ka magkabala ka Alison ah. Ga si Alison ga nakita mo ni sa lista ga. Kay gali last month pa siya order ba o puta gid karon. Langga kagami wagang liptin sulod ka mo diga dalian nyo na. Kung may ara kamo mga istorya sa kabuhi nga gusto nyo diri ipadala, may gusto kamo bala ipabutyag nga balatyagon, may mga kasakit bala kamo nga dugay nyo na ginaputan. Gapangita bala kamo sa gusto nyo nga magbasa sang istorya, ang pagbasa nga puno sang tagipusoon kag wala komedi. Hindi na magmuduwa-duwa nga magpadala sang inyo istorya diri lamang sa Dear Langga, ang radyo nga may video. Palawan kita, thank you sa additional 40 stars. Ria Z. Molina, thank you sa 100 stars. Mayo, kay nakonsensya ka. Damo, kabla istorya sa imuutok. May kamatuuran man o kung wala, pwede ka di makapabidaga. Magpadala sang inyo sulat. Hindi na kamo mabudlayan. Maghatag sang senaryo, ako na bahala maghimo istorya. May mga pamangkot bala kita. Ari naman kita diri subong sa aton nga magbago segment nga nagasiling nga salamat ga. Salamat do. May gasinakit bala sa inyo lawas nga daw hindi nyo mabalaan kung ano. Dugay na bala ka mo nagaubo pero daw wala pa nag-ayo. May mga hilanat kag mga kibit bala ka mo nga ginabatsyagan. Hindi na magduwa-duwa. Pamangkutan nyo na subong ang inyong doktor on the go. Doktor. Wak-wak. Doktor Langga. Doktor naman ko ga. Ano pag idya? Matulog na ka mo ga. Ang bakot niya malaman sa akong. Ang bakot kaya niya. Lantawa. Ano na, wala na kamo pamangkot. What time is it? Matulog na kamo. Tapos ko pa niya akong lipstick. Ga, ipadalom na balaga kayo doon nainitan ko. Pag-inot. Okay. Thank you. Ipabog na wala na yan mo. Kuya. Salamat BJ Langga at maramo nga salamat sa pag-appreciate nyo sang inyo ka BJ sa bunga gabi. Kasaliwat, may mga problema bala kamo nga wala kamo sang istoryahan. May mga naagyan bala kamo nga gusto nyo i-share sa iban. Hindi na kamo magduwa-duwa, magsulat sa aton nga Dear BJ Langga. Ang BJ nga hindi magdalagan. Ang BJ nga pwede nyo tanan palapitan. Manamit, mabuot. Mabuot, kadwala, sangliwan nga DJ, ang BJ. BJ Langga at your service. Kada alas 9 ang gabi, Lunes hasta Domingo. Sa programa ang ginatiguluhan, Dear BJ Langga. Sulod ka mo siya. Okay na. Ano na? Do you like the segment? Samtang natapos na natin yung pagbasa ang ating mga sulat, pwede na rin tayong magbigay ng mga advices sa ating mga manunood. Manginood. Ano mo makinig? Makinood. Nanginiod. Ano mo tawag? Taga-pakinood. Kaya pakinig, tapos nanonood. Magandang gabi sa ating mga pakinood. Pumasok kayo dito at huwag kayong lalabas. Langga, hanap ko ng kasama sa buhay. Kung gusto mo ng kasama sa buhay, pwede kang magpakulong day. Doon, pag nakulong ka, pati si Warden, magiging membro ng iyong pamilya. Kung kasama lang sa buhay ang hanap mo, bakit hindi ka maghanap ng katulong at nang magkaroon kang kasama? Tutasamahan ka niya habang buhay, basta may pangsweldo, kaday. Taga-panood ka, hindi. Kaya di ba nakikinig sa nanood? Radyo, di ba nga may video? Taga-pakiniig. Niig.
kayo dito at huwag kayong lalabas. Yun lang ma-advise ko sa iyo. Next question. Bukas, huwag nating kalimutan na may bago tayong sulat na babasahin. At ang ating sulat ay ating pinabagatan. Si Tibihon, kag ang 7 ka demonyo. Ang problema ko, paano mag-ugayo nga wala gahod. Rukaya, good night, ga-attendance lang ko. Thank you sa 30 stars. Gusto kong aksyonan ang advice ko sa'yo, pero may bata dito sa paligid. So, alam mo na yan. Pwede mong takpan ng unan ang iyong mukha at hawakan ng partner mo. Pag nalabasan ka, wala na rin ang buhay mo. Pasok kayo dito at huwag kayong lalabas. Huwag OA, lalo na kung matagal na kayo. Tama na kakasigaw, hindi naman ganun kasarap. Ang piling nagpagpabida. Next question po. Mga chismosang mandurugas. Ano? Ako yun. BJ Langga, ang chismosang mandurugas. Langga, about kay Inday Umay og Pedro Langga. Wala lang nag-ask lang nako. Sorry na love you, chika minute. Sino ba si Inday Umay sa si Pedro? Anong kwento nila? Pasok kayo dito ka. Yes? Ano? Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng mga bakuko nga sponsor. Mimi Neo, thank you for subscribing. Matay-matay kag story, ang utak mo para magkukonsume 3,000 lang na stars ang nakuha ko. Parang hindi na mauulit ang segment nito. Balik tayo sa bardagulan sa social media. Again, mga palangga, huwag kalimutan bukas ng gabi, 9 p.m. onwards. Ang bago nating kwento na pinamagatang si Tibihon, kagang 7 ka demonyo. Makukuha kaya ng ating bida ang pangarap na maging social media influencer? Makaka-move on kaya siya sa pag-expect na kapag-asawa siyang mayaman pero hindi pala? Bantayan bukas ang pagsuka ng dugo, ang pagpapakiglaban ni Tibihon, kagang 7 ka demonyo. Huwag kalimutan na makinig at manood dito Langga every Monday to Sunday. Dito lamang sa Dear BJ Langga. Ang BJ na baskugan. Kung hindi ka may inspired, lalabasan ka. Gayling, thank you sa 100 stars. Pasok kayo dito, gat. Huwag kayong lalabas. Gusto nyo na eh. Bagong segment, gusto nyo na eh. Salamat sa mga pastars. Pag hindi tayo kaninang umaga nakatanggap ako ng 6,000 sobra na stars. Kung hindi tayo maglapaw sa 6,000 na stars, hindi na natin ipagpapatuloy ang putang inang segment na to. Maliban sa masakit talaga siya sa pituitary gland, parang ang sakit din niya sa puson. Ang storytelling nga may damo nga ugayong. Kagwapa gid sa imo Langga pa, shoutout from Iloilo City, watching from Dubai, from Vera Lynn. Hindi ako maganda pero malingaw ka. Ang problema sang sige aduso, hambal ko agaya. Ang ago sa ginahipos yakoti, paano ako maghipos sini Langga? Agay bisan gadalhay. Nugayan ako wing. Kung halog hipusang baba mo, hipos wing. Hipos. Tama na nga gadrama nga do kasakit, bisan kabalo ka man ngay wala nalabot ang kasag. Amo na boring inyo sex life, kay mahilig mog mag-agay-agay bisan gadalhay. Si Wing, kag ang piki nga ugayo. Dear Langga, itago mo na lang ako sa pangalang Wing.
Nagpakasal ako sa aking true love at childhood sweetheart na itago natin sa Tintoy. Si Tintoy Langga ay isang basketball player sa aming paaralan. Maraming mga babae yung tumitili every time na nakikita siya sa basketball court. Nakikita ko din na habang siya'y tumatakbo at may hawak na bola, parang nagsishake din ang kanyang jingle bells. Kaya nung nakita ko kung ano kalaki yung nagsishake, naisipan kong gusto kong mapangasawa ang lalaking ito. Hindi talaga ako langga nag-boyfriend hanggang nagkolehiyo. Dahil alam ko na ibibigay ko lang ang aking pagkababae sa kay Tintoy. Again mga palangga, isa akong cheerleader. Ibig sabihin, nakaupo lang sa silya at sigaw ng sigaw. Cheerleader. Hindi ko lubos maisip na mapapansin ako ni Tintoy dahil sa sobrang dami din naman talaga na nagka-crush sa kanya kahit nung high school pa kami. Hanggang isang araw, habang nagpa-practice sila ng basketball, nanunood ako, bigla akong natamaan ng bola. Ay, bola pala na tama. Parang iba yung tumama. Sorry, nakamali ang BJ Langga nyo. Aray ko. Biglang tumakbo si Tintoy patungo sa akin nang nakita niyang natamaan ako ng bola at bigla niyang nasabing, "Ano ka ba? Baka magasgas yung bola sa mukha mo." Kinilig ako sa kanyang sinabi. Hindi ko lubos maisip na si Wing na isang simpleng babae lamang at dating nagnanakaw sa Gaisano ay papansinin ng isang star player sa basketball team ng aming paaralan. Pagkatapos noon, BJ Langga, dinala niya ako sa guidance, hindi sa clinic. Dahil gusto ni Tintoy na pabayaran yung bola dahil nagkagasgas ito ng konti nung natamaan ang aking muka. Nangako naman ako na babayaran yung bola dahil may tag pa naman at nakailagay doon, 888 Chinatown 120. Pagkatapos namin langga na mag-usap doon sa guidance, bigla akong dinala ni Tintoy sa likod ng classroom. Hinubad niya ang aking panty at wala na rin akong magawa. Pinasok niya ang kanyang eraser. First time ko yun langga. Pero ako ay nagtaka dahil hindi dumugo at wala naman akong naramdaman. Naisip ko tuloy, bakit ba? Pagkatapos ng mga nangyari langga, sabi daw nila pag first time mo, magkakasugat ka. Pero parang wala naman ako nakitang sugat. Parang hindi naman dumugo at hindi ko rin naramdaman yung paggulo. Pero naisip ko langga, baka super excited lang ako kaya hindi ko naramdaman yung nangyari sa amin. Kaya nung patuloy na si Tintoy na nagliligaw sa akin, sinagot ko naman siya. At nagtaka ako dahil bigla akong nabuntis na parang wala naman akong naramdaman nung may nangyari sa amin sa likod ng paaralan. Ewan ko kung ano nakapasok ba o wala, pero dahil nabuntis na ako, napilitan kaming dalawa na magsama sa isang bubong. Sinabi ko sa mama ko yung nangyari at nagalit ang aking ina. Wing, pinag-aaral ka. Kahit hindi ka matalino na bata. Pasok ka ng pasok ng paaralan, wala ka mang tutunan.
50 pa yung baon mo, pero hanggang ngayon, bubo ka pa rin. Bakit ka pumatol sa kanya, ho? Tingnan mo yung itsura niya, ho? Mukhang butas na bubula yan si Tintoy. Piling-piling bang magagwapo yan? Tiniis ko ang lahat ng galit at alipusta na naririnig ko galing sa aking ina sa ngalan ng pagmamahal ko kay Tintoy. 5 na yung anak namin, Langga, pero hindi ko pa rin maramdaman kung may nangyari ba talaga sa amin. Parang 3 lang siya kaduso, bigla na lang mayroong tumutulo. In short, Langga, hindi naman talaga ako masaya sa sex life naming dalawa. Dahil napakahirap talagang umaray, lalo na kung dumadalhay. Gustong-gusto pa ni Tintoy na pag may nangyayari sa amin ay umiiyak ako dahil sa sakit. Pero Langga, paano? Nakakapagod na rin minsan na magkunwaring nilibasan kahit hindi. Nakakapagod na rin minsan, Langga, na magkunwaring satisfied kahit hindi. Yung feeling na pagkunwari kang nakakonect sa internet kahit loading. 5 na ngayon yung anak namin, pero feeling ko virgin pa rin ako. Kaya gusto ko sanang itanong, Langga, ipagpapatuloy ko ba ang pagkukunwari nga garagitnit biskan wala? Ipaglalaban ko pa ba ang pagmamahal ko kay Tintoy? Kahit parang nabudol ako? Gusto kong malaman kung ano ang sagot, Langga. Baka ikaw pa yung makatulong na maayos ang relasyon namin ni Tintoy. Nagmamahal, Wing. Maraming salamat, Tintoy. Ay, Tintoy. Maraming salamat, Wing, sa pagpadala mo ng sulat. At maraming mga mag-asawa ngayon na ginagawa pa rin yung mga nangyayari sa'yo. Maraming mag-asawa na nagkukunwari na they are satisfied even though they are not. Lagi nating tandaan na yung pagpakikipagniig, it should have to be a mutual decision. And supposedly, both of you should be satisfied. Kung ganyan lang naman na wala ka namang naramdaman, huwag kang magkunwari na masakit para kang tanga. Kung ganyan lang naman na hindi ka nasarapan, huwag kang magkunwaring masarap. Dualing nga ka. In reality, honesty is the best privacy. Iba pa rin kung sabihin mo yung totoo mong nararamdaman at baka magawan pa yan ng paraan. Tandaan mo, Wing, pag nag-honest ka, magagawa ng paraan ng lahat. Kung di ka madala sa talungday, itry mo sa kalubay. Hindi ka magokra, kay medyo garas na siya. Ang lahat ng kakulangan ay napupunan. Kung may mga bagay na parang hindi tama, kaya yan nating itama, mga palangga. Subukan mong maging honest kay Tintoy. At tigilang nan kakalipsink sa ugayong na hindi naman dumudungan sa duso. Kaya isa lang talaga yung masasabi ko, Wing, nugay-agay kung gadalhay. Yun po ang last na sulat na babasahin natin for tonight at maraming salamat sa pagtitiwala sa inyong BJ Langga. Maraming salamat din sa pagtangkilik sa show na ito na walay klaro. At maraming salamat din sa mga makakapal ng mukha ko ng mga follower na hindi naman nagbigay ng stars kahit nahihirapan akong gawa-gawa ng kwento. Gusto yung bagong segment pero wala namang bayad dito. Anong klase ito? Magpatakatatag kayo dyan na side at laging tandaan. Anong silbi ng pagmamahalan kung di ka lalabasan?
Pero huwag kalimutan. At maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento for tonight ng pinamagatang Grabing Gusto pero ay nagdugo. Dito lang yan sa Dear BJ Langga, ang radyo nga may video. Gana ulihin naman ko sa live mo from Ana Vasquez. Thank you sa 100 stars. I'll be saving this live. Sa mga makakapanood na na-save na, maya naman kayo, magbigay kayo. Hindi dito madali ang trabahong ito. I just don't think everybody could do this. Pasok kayo dito, Gat. What time is it, Gat? Ha? Birthday na subong. Anong oras na? 12 na. I'd like to say happy birthday kay Angelica Panganiban. Happy birthday sa best friend ko lang, si Angelica de la Cruz. Happy birthday sa best friend ko, Angelica, aka Mama Mary. Thank you for the friendship, kahit naging pukpok na sa script nila. At binugaw na din kita daw sa siman kong kaibigan. Nagstay ka pa rin. Kahit kini-question na nila yung friendship natin dahil bakit hindi na daw tayo nagkikita, kahit nasa Japan ka, parang libertad lang Yung nagpiling-piling na yung mga kaaway na ko na hindi na daw tayo magkaibigan dahil hindi na tayo nagkikita dahil akala nila ang Japan banago. Na kung gusto nyo magkita ng kaibigan mo na nasa Pilipinas ka, nasa Japan siya, sumakay kang tricycle, animal. Nakakapagod makipag-away sa mga tanga. Pero, anong insekto ang magaling magluto? Tinandaan nyo kagabi, magagamit nyo sa ibang tao. Yung mga joke ko dito, tandaan nyo, magamit nyo yun sa social quotient. Pag natawa yung boss mo, mapopromote ka. Ano na nyo? Anong insekto lang ang magaling magluto? Birthday ko sa Friday. Shout out mo na lang ko, Advance happy birthday, Ana Vasquez. Sa Friday, masunog sa nang lechon nyo sa pulo mo kastaras. Idol, perfume bang nilalagyan mo ng sticker na yan? Dugo to ng mga kaaway ko. Dadala ko to kay Choy Norma kay para maorasyonan ng mga animal nila para masulukan na sila buras. Iras gali. Cockroach from Ginny Villaw. Very good. Tandaan nyo yan, ha? Pag may kasama kayo mga grupo, malasing kayo, tirahan kayong joke, huwag nyo kalimutan. Anong insekto ang magaling magluto? Cockroach. Ganyan. Anong pangalan ng trainer ni Pacquiao? Freddy Cockroach. Matatak ako sa inyo, buisit. Ano na, matulog na alas 12 na. Again, happy birthday kay Mama Mary. Thank you for the friendship. Thank you for the love. Yung nangyari sa atin, wag mo na ipagkalat. I love you, At saka sa kay babe, ikaw na bahala dyan kay Mama Mary. Bantayan mo yan, di ang pagkatiwalaan. Isa kang mabuting ina, isa kang mabuting kapatid, isa kang mabuting kaibigan, pero hindi ka mabuting babae. Huwag kayong mag-argue, Mama Mary, best friend kita, alam mo yan. Sa mga magkakalapit na lalaki sa inyo, mag-ingat kayo dyan. Mukha lang yung harmless but very harmful. Kahit babae. Mag-ingat kayo. Way pili tanan madalas sa. Wala siya gutulog na siya. Agaw bra, may duty sa 12 o'clock na yung out at. Basta matulog na tumato na. Happy birthday sa imo, I really enjoyed everything.
Pangitay ko da sang hapon nga hindi dupol kay biyaan ko si RJ. Hindi ko gusto sang dupol. Gusto ko may duwa ka bilog-ulo. Anong imo basis para bailuhan mo si RJ? Ang basta duwa ang ulo-ulo. Hindi tatlong itlog ha. Kaya di ko na yan. Kung isa man lang, Diyos ko wala. Kamoy bato kay RJ. Gusto ko may sipel, pero hindi sa itlog. Help pambili ng gamot, may diabetes. Ako naman nakaroon pag may mga pera naman mapunta dito sa akin, sabihin naman na giniluko ko yung may diabetes. Ayoko na. Bahala na kayo dyan. Kung tutulong ka sa kapwa, daso hindi kayo magkaintindihan ng hindi magiging kriminal ka pa. Diyos ko Lord, wag na. Kung ako siya, kumain ng asukal, I love you, ma'am. Sorry, gid mama. Alam mo ga, kinhawan mo ko di pang scam-scam dito. Hindi ako mayaman, mukha lang akong mayaman. Wala na kita dagao. Biskan tagay mo, stars dagao. Ano. Sanong birthday mo ga? Ngayon din, Ana Vasquez. Happy birthday sa akin. Sana may magbigay ng Gcash sa stars. Langga, I will watch you again later. Have to go for a dance. Practice. Love you. Padayon lang sa pagpakadlaw sa mga followers mo ga. Asta nga makontra, makadlawa man sila para basi pa lang magwapa sila. Hoy, -10 ka sa langit. Diyos, nun ka pala hindi tuloy. Hipos ang baba mo. Happy birthday, Mama Mary. I really had a blast. Akong friendship sa imo is quite. Inabrang feeling balaga I found my same wavelength, George, same mindset, same lahat. Thank you for the music. Basta mahambal ko lang. Bailuhan na itabana 1 week, be. Ma-record naman isang kontra mo. Gabailuhan na sila banan. One time lang, be. I-check ta kung gatiko na sa imo kay sa akon diya tadlong diya. Onyati Guardian Lunas. Thank you sa 50 stars. Gina-wish ko lang nga manambok ka tani nga animal ka. Kaya daw makalain buot gid ang korte sa imong lawas kag ang imong lawas. May na kada utod ka nga drum. Taas ka padaan. Sige, kaunda tudo. Pila na edad ni Mama Mary? 12 na sa ka. 11 na sa kagapon. Si Mama Mary, sila ni Annie, 34 na siya ata. Kay manog 39 ako mo. Ma-39 ako, no? Hala, 1 year na lang pwede na ako kayo mo sala. Life starts at 40. Amo na gini pag ano sa mga kontra ko sa akong mag-40 ko matutuon ni kung malain nga tao. 1 year na lang. Magiging ano ko different side of langga na din ang drama ta sa dali nga side. Bahala ka mo sa dira yaga. Lamatay naman tabi tao. Gangalayas na ko para katulog sila gaw pero maubra pa ko di ka katapusong ko ni ako mga lipstick pero hindi ako magahod. Kay para kapahuway ni ako mga tao diri. Kay nagbanding kami subong diri kami tulog sa balay. Ay sa balay sa piyak balay. Ano ko no? So masang kalayas na ko. I hope you enjoyed your night tonight and I really wish lang nga natulog ka mo nga nag-expand inyong baga and you will sleep happily lang ga. Again, ang matulog nga malipayon, mabugtaw nga gwapahon. Kag may kalbo nga nagsaka nga daw ka namiton. Happy anniversary. Kagapon, subong kag magpakailanman. Again, mga palangga, thank you for appreciating langga our segment tonight. Wala may ko masyado nakakwarta. But I really wish naging happy ka mo because it is the purpose. Again, mga palangga, please be reminded, may problema ka bala sa kwarta? Ginasukot ka bala, kagayawan ka na palagyo nga animal ka? Mirisi sa'yo. Pero langga, imo permi nga tandaan, ang mga wala gabayad utang kakasapuan. Gani bayad na. May ara ka bala sang love life nga wala work. Negosyo lang nga wala nagtinad. Nag-board exam pero wala ka pasar. Nag-eskwela pero do hindi gid mabsudlan knowledge ang utok. Palpak bala ang plano mo sa kabuhi. Ara ka
ka ba sa punto na gusto mo na maglumpat sa building pero payag inyo balay? Kag wala man gani kamo building, hindi nyo napagdala sa ang mga mall. Hindi maglaslas, hindi maglumpat sa building, hindi magpabitay sa kisame. Wala kamo kisame. Magpakabakod ang tanan kaysa kalibutan nga hindi ka ka-survive kung hindi ka baskugan. Kag pirmi mo gitandaan. Whatever problems you're having in life, ang importante, buhi. Bye-bye. I love you all. Have a good night, everyone. Love you. Tulog na. Pulaw, surat a dos tres, di pa tadan guwapa.